Bakit nakakikita ko? Buksan natin ang ating buhay sa ating prayer. Hello, this Lord. I give you praise, we give you honor, we give you thanks. Once again, Panginoon, nandito na po kami. Pagpurihin ka namin at sambahin ka namin, Lord, sa Espiritu at sa iyong tahanan. And Lord, we lift up your wonderful name, O God, Panginoon, Lord. Hallelujah, Lord. I-bless mo, Panginoon, ang aming gawain sa pagkakita sa hapong ito, Panginoon. At nang gamit mo, Sister Evelyn, sa buhay ko, Sister Evelyn, Panginoon, Lord. Tulog. Pagpatuloy mo ang paggamit mo sa kanyang buhay, Panginoon. Bigyan mo siya ng karunungan, Panginoon, karunungan na nanggagaling lamang po sa iyo. Maraming salamat po sa kanyang buhay na siyang patuloy na ginagamit mo, Panginoon. Hallelujah. Para sa ganun mo, Diyos, ay maiparating sa amin, Panginoon. Panginoon, ang gusto mo maiparating sa aming mga buhay. Maraming salamat mo, and even, Lord, sa amin dito, Panginoon, pagpalain mo din sa mga Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na magamit natin sa ating bubuhay namin, mga pag-aaralan namin ngayon sa Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Thank you, Lord. Pagpatuloy mo ang aming gawain. Samahan mo po kami, Panginoon, hanggang matapos mo ang gawain. We give you praise, we give you honor in Jesus' name. Amen. Patuloy po tayo magpuri sa hapon na ito. Tayo po'y sama-sama at umawit. Narito kami, Panginoon, para magpuri sa iyo sa hapon na ito. Samahan niyo nga po kami sa aming pag-aaral at kayo po ang kumagitna sa pagsasama-sama namin at pagkakaisa sa gawain namin sa hapon ito. Narito kami, Panginoon. Narito kami. Para kong baba, sumasabak sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos.
Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Iparanas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong Maraming salamat po. Amen. Magandang hapon sa ating mga Kastila. Ha? Gastan, mic ka. Tingnan kay Garo ha. Hoy. Amen. Sige. Tayo na po ay magsimula. Ano ba ito? Tayo po ay darako sa ating Bible study ulit. Hindi po tayo magsasawan makinig ng salita ng Panginoon. Sapagkat ito po ay kalooban ng Panginoon na tayo po ay nag-aaral ng kanyang mga salita. Sa kahit na 2 or 3 gathered in His name. Amen po. He is in the midst of us. So, siya ay kasama natin sa ating pag-aaral. Amen? Ihahayag natin siya. Amen? Sa buong bansa. Amen po. Ang aking po i-share mga kapatid about po ito sa stewardship. Okay. Stewardship. Alam ko na, some of you na alam na po nitong ang ibig sabihin ng stewardship. Okay? At hindi na po ito bago. Okay. Sabi po niya dito sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 4. 1 Corinthians 4. Verse 1. 1 Corinthians 4. Anak. 4. Verse 1 2. 1 and 2. Okay. Basahin ko po mga kapatid. 1 and 2. 1 Corinthians 4, 1 and 2. Nakuha nyo na? Nakuha nyo na? Okay, basahin ko po sa English muna. Sabi niya dito mga kapatid, let a man so account of you as of the minister of Christ and steward of the mysteries of God. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Liwanag? Okay, sa Tagalog, para maunawan pa natin. Dapat ninyong kilalanin, okay, na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Amen? So maliwanag po mga kapatid na
kami mga katiwala lamang ng ating Diyos. Okay? Hindi namin ito ginagawa ng ayon sa aming kalooban. At ito ay ginagawa namin ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay ito'y naipagkatiwala sa kanyang mga disipulo. Amen? Naipagkatiwala ang kanyang mga salita doon sa kanyang mga lingkod. Maliwanag po mga kapatid. Hindi ito galing sa amin. Ito po yung Bible study natin mga kapatid is according to the will of God, not man. Amen. Ginagawa namin ito mga kapatid for the expansion of the kingdom, for the follower of Christ maturuan, to equip the believers, to equip the believers, to teaching the believers. Maliwanag po. Hindi po sa amin ito nanggaling. So, ang tungkulin lang po namin mga kapatid is to teach, is to preach the gospel in order for the believer to learn. Narinig nyo kaninang umaga, ang disciple is about learning. Maliwanag po. So, ang lahat na nandito mga kapatid ay ang mithiin lamang po natin is to maturuan. Maturuan saan? About sa teaching ni Lord. Maliwanag mga kapatid. Amen po. Amen? Amen. Okay, maliwanag po. And sabi po niya dito sa 3, sana po? Dito po sa 3, sabi po niya, ano ba yung ano po? 2 pa lang. Ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Okay. So, sa atin mga kapatid, tayo mga believer na tumanggap sa ating Panginoon, tayo po ay kailangang maturuan, kaya ginagawa natin itong discipleship in order to learning. Kaya maturuan ang mga anak ni Lord para sila ay lumago. At pag sila ay lumago, matrain sila. Amen po. Amen. Maliwanag. Matrain sila, and then, pag sila po ay na-train, pag meron po, ang tawag dito, meron po ang na-train na yan, mga kapatid, at meron po siyang, ang tawag nito, meron po siyang ability na maging leader, abay ititrain. Kaya lamang, ang sabi niya dito, ang sino man o kaya ang mga lingkod ni Lord, it should be